Nakatakdang magpulong ang NBI at PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ngayong Lunes kasunod ng nangyaring barilan sa Senado noong Miyerkules. Pag-usapan natin yan kasama si Police Major Hazel Asilo, Hepe ng Public Information Office ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Mr. Yul. Simulan po natin dito sa NBI volunteer na naaresto dahil sa barilan sa Senado. Ma'am, kumpirmado ba yung ulat na nagpositibo nga raw siya sa gunpowder nitrates? Batay po sa ating initial forensic findings na inilabas po ng SPD, nagkaroon po ng positive results sa isinagawang paraffin examination sa individual po na iniuugnay sa insidente. Gayunpaman po, mahalagang linawin po natin na bahagi lamang po ito ng kabuuang investigasyon at hindi pa ito ang final basis po para magbigay ng konklusyon. Patuloy pong sinusuri ang lahat ng available na ebidensya gaya po ng CCTV footage, yung testimonies ng ating mga witness at iba pa pong forensic findings po para malinaw at ma-establish ang buong pangyayari. Ayaw po nating maunahan ng investigasyon hanggat hindi pa po kumpleto ang validation ng lahat po ng ating ebidensya. Pero pag po ba nakita ng gunpowder nitrates ang isang tao sa kanyang test, ay ibig sabihin na kagad yun, nagpaputok siya? Hindi po ibig sabihin na nagpaputok sa. Kumbaga ito pong ating findings na ito is corroborative lamang po, hindi po ito conclusive kung talaga pong siya ay nagpaputok. Okay. Empleyado ng NBI ang nasasangkot sa nangyaring barilan. Paano po, actually it's a volunteer, paano po ang koordinasyon ninyo sa NBI? Umaasa ba kayong tutugma itong resulta ng inyong investigasyon sa investigasyon po ng NBI? May maayos pong koordinasyon sa pagitan po ng PNP at ng NBI sa ugnay po nitong incidenting ito. Sa ngayon po tuloy-tuloy yung ating information sharing at coordination sa pagitan ng mga involved na agencies para matiyak po na maayos at kumpleto ang investigasyon. Sa panig po ng NCRPO, ang mahalaga po ay manatiling objective, evidence-based at naaayon po sa due process ang buong proseso. Hindi po ito usapin ng magkaibang findings, kundi paglalatag po ng katotohanan batay po sa ebidensya. Malaking katanungan po ng publiko ang tungkol sa isang police mobile na nakitang lumabas kasabay ng isang itim na van sa Senado noong May 14, sakto na sa araw ng insidente. Maaari po bang magbigay ng opisyal na paglilinaw po dito ang NCRPO, ma'am? Sa ngayon po, isa po ito sa mga aspeto na masusing sinusuri bilang bahagi po ng ongoing investigation. Nire-review po na po ang mga available na CCTV footage, yung movement records at iba pa pong dokumento para malinaw pong ma-establish ang naging galaw po ng mga sasakyang nakita sa lugar noong araw ng insidente. Mahalaga rin pong maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon habang hindi pa po natin nakukumpleto ang validation ng lahat ng ebidensya. Ang tinitingnan po natin dito ay ang buong sequence ng events at kung may anumang paglabag po sa umiiral na protocols o procedures, malinaw po ang direktiba ng NCRPO at ng PNP na pairalin po ang transparency, accountability at ang masusing fact-finding sa buong investigasyong ginagawa. Paano po sisiguruhin ng NCRPO na walang mangyayaring whitewash sa pagpapatuloy ng investigasyon? Malinaw po ang direktiba ng NCRPO na lahat po ng ebidensya na makakalap ay dapat masuri ng maayos at patas. Kasama po dito ang physical evidence, ang CCTV footage, forensic findings at sworn statement po ng mga involved na individual. May coordination din po tayo sa iba't ibang ahensya para matiyak na transparent at objective po ang proseso. Ang magiging findings po ng investigasyon ay ibabatay po lamang sa mga facts at ebidensya na makakalap. Isa rin pong paglilinaw na tanong, bakit kinailangan ng GSIS na mag-request ng dagdag na security mula sa NBI sa halip na direktang lumapit po sa PNP o mismo sa NCRPO? Ang bawat institution po ay may sarili nilang internal security assessment at coordination protocols. Depende po sa kanilang operational requirements. Sa ilang pagkakataon po, maaari silang humingi ng augmentation o assistance mula sa ibang law enforcement agencies. Depende po sa kanilang assessment ng sitwasyon.
sa panig po ng NCRPO, anumang concern po na may kinalaman sa public safety, peace and order at law enforcement ay agad po namin tinutugunan kapag kinakailangan at may kaukulang koordinasyon. Mhm. Matapos po ang nangyaring putukan sa Senado, ano na ang konkretong direktiba ng NCRPO para paigtingin ang seguridad po sa government offices? Sa ngayon po, yes po, nagbigay na po ng directive ang NCRPO na paigtingin po yung police visibility, security assessment, ganun din po ang koordinasyon natin sa mga government installations at iba pang critical areas. Kasama po rito yung mas pinaigting na monitoring, validation ng security protocols, ang ating mabilis na response capability at close coordination sa security officers ng iba't ibang ahensya para po maiwasan ang kaparehong insidente at matiyak po ang kaligtasan ng publiko. Magiging busy po ngayon ang Senado dahil nga dito sa pagko-convene ang mga senador para dun sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kumusta po yung pagbibigay ng seguridad sa Senado ngayong araw? Sa ngayon po, naka-activate na po yung ating comprehensive security and public safety measures para sa impeachment proceedings. Kabilang po dito yung ating deployment ng CBM contingents, ang ating intelligence monitoring, route security, traffic management, augmentation forces at reactionary units para matiyak po na papayapa, maayos at ligtas ang sitwasyon sa paligid ng Senado at mga karatig na lugar. Mayroon po tayong nasa 904 na PNP personnel ngayon na nakakalat po para isiguraduhin po na magiging maayos po ang mga proceedings na ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, Public Information Office Chief ng NCRPO.